sentro ng kababalaghan, misteryo, kapahamakan at kamatayan. Ganyan kung ilarawan ng marami ang isang bahagi ng karagatan sa palibot ng probinsya ng Romblon, kung saan naganap ang napakaraming trahedya na kumitil sa buhay ng libu-libong tao. Sa kabila ng paliwanag ng mga dalubhasa ay marami pa rin ang naguguluhan kung bakit nangyari ang mga mapait na trahedyang ito. Ito ba talaga ay isinumpang lugar kung kaya't napakaraming buhay ang kinuha at nawala dito? O sadyang aksidente lamang ang lahat kaya ito nangyari? Buksan ang mga mata at pagganahin ng isip dahil ngayon ay ating aalamin ang misteryong nakabalot sa Romblon Triangle. Ang Pilipinas ay isang maliit na bansa sa Asia na kung titingnan sa globo ay halos hindi mo ito makikita. Subalit sa kabila ng maliit nitong sukat, mayaman naman sa nakakahalinang kultura at nagagandahang tanawin. Katunayan ang Pilipinas ay tinawag na Asia's Pearl of Orient dahil sa yaman ng kultura at ganda ng tanawin nito. Kasama rin sa kultura at tradisyon ang pagiging mapaniwalain sa mga paranormal beings. Nababalot din ang bansa ng kwentong kababalaghan na naging palaisipan na sa mga mamamayan tulad na lamang sa nawawalang syudad ng Biringan, bantog na White Lady sa Baliti Drive, taong ahas sa Robinsons, at kung ano-ano pang mga istoryang nagpapasalin-salin sa loob ng maraming henerasyon na kung iisipin ay tila kwentong barbero lamang at walang matibay na pruweba, ngunit hindi may tatangging marami pa rin ang naniniwala. Isa nga sa hindi kapanipaniwalang kwento ay ang tungkol sa kontrobersyal na Romblon Triangle, ang local version ng pamusong Bermuda Triangle. Sa mga hindi nakakaalam, ang Bermuda Triangle ay bahagi ng katawang dagat na matatagpuan sa bandang hilaga ng Atlantiko sa pagitan ng mga bansang Florida, Bermuda at Puerto Rico na naging tanyag dahil sa maraming ulat ng misteryosong pagkawala ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid sa lugar, kung saan tinatayang hindi bababa sa 50 barko at 20 eroplano ang misteryosong naglaho umano nang walang anumang bakas ang naiwan. Marahil ito ang ginamit na basihan ng mga taga-lokal ukol sa maraming sakunang naitala sa lugar. Binansagan ng mga taga-Romblon ang tinatawag nilang Romblon Triangle bilang Bermuda Triangle ng Pilipinas. Ang bahagi ng karagatang ito sa Pilipinas ay kinatatakutan lalo na ng mga nakakaalam sa kasaysayan nito sapagkat napakarami ng manlalayag o mga barko ang natagpuan ng kanilang huling hantungan sa karagatang ito. Bakit tinawag itong Romblon Triangle? Ang mga isla ng lalawigan ay dinarayo dahil sa mga nagagandahang atraksyon. Itinuturing din itong marble capital ng bansa dahil sa malawak at mataas na kalidad ng mga marble na matatagpuan sa rehiyon. Pero ang isa rin sa mga nakakaintrigang kwento ay ang tungkol sa mga trahedyang nangyayari sa bahagi ng karagatan nito. Ang Romblon Triangle ay sumasaklaw sa Tablas Street at Sibuyan Sea. Sa hugis na triangulo, tumatayong base nito ang pagitan ng mga isla ng Dos Hermanos at Sibuyan sa katimugan, habang ang dulo naman ay tumutumbok sa munisipalidad ng Concepcion sa hilaga. Ang ibabang parte nito ay nasasakop ang karagatan ng Aklan at nasa timog kanluran ng Marinduque at Masbate. Kung babalikan natin ang kasaysayan ay malalaman natin kung bakit kinatatakutan ito ng manlalayag. Isa-isahin natin ang mga nakakikilabot na kaganapan sa Romblon Triangle. Panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, October 1944, sa kasagsagan ng Battle of Sibuyan Sea, ay ikinukonsiderang biktima rin ng sumpa ng Romblon Triangle ang 4 na barkong pandigma ng Japan. Sa Sibuyan Sea, inatake at pinalubog ng Allied planes ang Musashi na noon ay ikalawang pinakamalaking battleship ng Japan at ang destroyers na Nagato at Myoko. Napuruhan din sa nasabing pag-atake ang isa pang Japanese battleship na Yamato na nawasak at lumubog din pagdating sa Okinawa, Japan. Ika-22 ng Abril taong 1980, sa Tablas Street din lumubog ang Negros Navigation Luxury Liner na MV Don Juan na nooy naglalayag sana patungong Bacolod City ang barko nang makasalpukan nito ang oil tanker na MT Tacloban. Sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, natuklasang overloaded ang barko na nagsakay ng mahigit 1,000 katao. Gayong hanggang 860 pasahero lamang ang pwedeng maisasakay sa barko. Nasa mahigit 130 katao ang kumpirmadong nasawi sa trahedya at hindi pa kasama sa bilang ang mga naiulat na nawawala. Kinikilala bilang pinakamalagim na maritime disaster sa Asia noong 20th century ang trahedyang sinapit ng MV Dunya Paz. Pag-aari ng Sulpicio Lines ang passenger ship na ito.
Ang Sulpicio Lines ay isa sa mga pinakamalaking domestic shipping at container company sa Pilipinas dahil sa dami ng mga barkong pinatatakbo nito. Ang kumpanya ay nagbibigay ng inter-island cargo services sa mga pangunahing daungan at lungsod sa Pilipinas. Nakasalpukan ng nasabing barko ang oil tanker na MV Victor noong December 20, 1987 sa Tablas Street. Ang Dunya Pass ay galing pa ng Tacloban patungo sa ng Maynila, samantalang ang MT Victor naman ay galing naman Bataan patungong Masbate. At ang karga din ng oil tanker na barko ay humigit kumulang 1.5 milyong litro ng mga produktong langis. Kasama na dito ang gasolina at iba pang mga flammable materials. Dahil din sa lakas ng banggaan, nagliyab at nasunog ang barko, maging ang mga pasahero nito na hindi nagawang makatalon sa dagat. Mahigit 4,300 na katao ang nasawi at iniulat na nawawala pagkatapos ng trahedya. Alam mo ba na ang trahedyang ito ay kumalat sa iba't ibang sulok ng daigdig? At binansagan ito bilang Asia's Titanic. Katunayan, tinalo pa nga nito ang dami ng mga namatay sa sikat na RMS Titanic na nasa mahigit 1,500 ang kumpirmadong nasawi. Ikatlo ng Enero taong 1989, 2 taon lamang ang nakalipas matapos mangyari ang nakakalungkot na trahedya sa MV Doña Paz at MV Victor nang pumalaot ang isang motorboat na MV Gem sa Luok, Romblon patungong Malay, Aklan. Ang naturang motorboat ay maaaring kargahan lamang ng 31 pasahero. Subalit na pag-alaman na umabot sa 174 na katao ang sakay nito na karamihan ay mga estudyante dahilan ng pagiging overloaded ng sasakyan. At dahil sa naglalakihang alon sa Tablas Street sa Romblon, lumubog ang motorboat sa Aguho Point malapit sa isla ng Tablas. 16 na katao ang kumpirmadong nasawi sa insidente. 45 dito ang iniulat na nawawala at ang iba pa ay nakaligtas. Ang trahedyang ito ay naganap sa 20th century. Ito ay tinaguri ang pinakabago sa lahat ng trahedyang nangyari. Ang paglubog ng barkong MV Princess of the Stars. Tanghali ng June 21 taong 2008 nang lumubog ang Sulpicio Lines passenger ship na MV Princess of the Stars habang naglalayag mula Maynila patungong Cebu. Inakala ng 23,824 na toneladang barko na kakayanin nito ang naglalakihang alon na dulot ng bagyo. Nangyari ito sa kasagsagan ng bagyong Frank. Hindi umubra ang dambuhalang barko sa mga malahalimaw na alon at tuluyang lumubog ang barko sa bayan ng San Fernando sa Romblon. May kabuoang 437 katao ang nasawi at mahigit 600 naman ang iniulat na nawawala, habang nasa 50 lamang ang sinasabing nakaligtas rito. Dahil sa dami ng trahedyang nangyayari sa parte ng karagatang ito, ay lumitaw ang mga kwento-kwento hinggil sa hindi pangkaraniwang nilalang na umaali-aligid umano sa karagatan ng Romblon. Tulad ng karaniwang urban legend na nagpasalin-salin sa maraming henerasyon, iniuugnay ng mga tagalalawigan ang misteryo ng Romblon Triangle sa pangyayaring paranormal. Nabuhay ang kwento ng isang ghost ship na pagmamay-ari ni Lolo Amang. Si Lolo Amang ay Pinoy version din ng Flying Dutchman. Ang Flying Dutchman ay isang maalamat na barko na walang tigil na naglalayag sa 7 pangunahing karagatan sa mundo nang hindi pa kailanman dumadaong. Ayon sa alamat, ang barkong ito ay pinatatakbo ng isang hantad na kapitan na si Captain Van der Decken at ng kanyang mga multong crew. Ang Flying Dutchman ay pinaniniwala ang isang ghost ship na itinakdang maglayag magpakailanman at sa tuwing nagpapakita raw ito sa mga manlalayag ay maaaring sinyalis raw ito ng isang sakuna o dilubyong paparating. Ganyan din ang paniniwala ng ilan sa mga taga-Romblon tungkol kay Lolo Amang. Si Lolo Amang ayon sa lokal na alamat ay nakatira sa kalapit na isla ng Sibali na sinasabing tinitirahan din ng mga taong lobo. Ang kanyang ghost ship na sinasabing gawa sa purong ginto ay naglalayag gabi-gabi sa dagat sa paligid ng Romblon Triangle. Maaaninagan mo raw ito kahit ilang kilometro ang layo. At kapag nagpapakita na naman raw si Lolo Amang ay sinyalis ito ng paparating na trahedya. Sa katunayan, may isang hindi kumpirmadong kwento mula sa isa sa mga survivors ng MV Don Juan na nagsabing nakita nito mismo ang ghost ship ni Lolo Amang. Iniwasan raw ito ng kapitan ng MV Don Juan ang ghost ship kaya ito ay sumalpok sa oil tanker. May mga naniniwala din na ang mga kaluluwa ng mga namatay dito ay hindi pa natatahimik at patuloy na humihingi ng tulong sa mga dumadaan. Ano't tanong pa man dahil sa lumabas ng mga kwentong bayan ay nahati ang paniniwala at opinyon ng bawat isa hinggil sa Romblon Triangle. Hanggang sa nakuha nito ang atensyon ng mga PCG o Philippine Coast Guard na naglabas naman ng paliwanag hinggil sa nasabing lugar. Dapat ba itong tawagin bilang Bermuda ng Pilipinas? Sa kabila ng sari-saring haka-haka at nagpapasalin-saling kwentong bayan,
May isang simpleng paliwanag ang Philippine Coast Guard kung bakit maraming barko ang naaaksidente sa tinaguriang Romblon Triangle. Sa interview ng Manila Standard noong 2014, ipinaliwanag ng hindi pinangalan ng PCG official na ang tubig mula sa Pacific Ocean at West Philippine Sea ay nagtatagpo sa Tablas Strait sa Romblon. Gumagawa raw ang pagtatagpong ito ng malalaking alon sa karagatan, kaya nagiging mahirap para sa mga barkong dumaan dito, lalo na pag sumabay ang masamang panahon. Hindi rin daw nakapagtataka kung bakit malalaki ang alon dito dahil ito ay open sea. Dagdag niya pa, ang dahilan kung bakit maraming barko ang naaaksidente dito ay dahil sa natural na kalamidad kagaya ng malalaking daluyong at bagyo, pati na ang kapabayaan, human error, pilot disorientation at iba pang mga kadahilanan. Sa isa pang bagay, ang katayuan sa karagatan ng Romblon ay maihahambing sa EDSA Highway ng Pilipinas sapagkat kilala ito bilang isang abalang ruta dahil sa maraming barkong dumadaan dito papunta at pabalik mula Luzon, Visayas at Mindanao, kaya mataas ang tsansa na magkabanggaan ng mga barkong dumadaan dito. Kung sa kalsada pa, ito ay maituturing na accident-prone area. Maaari ring gamitin ang paniniwala tungkol kay Lulu Amang bilang dahilan ng mga trahedyang nagaganap dito. Dahil kung ang isang nakasakay o ang kapitan ay naniniwala sa kwentong ito, maaari itong maging dahilan ng kanyang pagkawala sa pokus habang nagmamaneho. Kahit na makakita lamang ng kung anong umiilaw sa unahan, ay aakalain na agad na ito ay barko ni Lulu Amang na maaaring maging dahilan ng pagkadisgrasya. Ika nga nila, kung ikaw ay magpapadala sa takot, ay tuluyan ka nitong magagapi. Sadyang malilikot ang imahinasyon ng mga tao at hindi rin natin masisisi kung ito ang kanilang paniniwala dahil bilang isang mamamayang Pilipino, aminin man natin o hindi ay likas sa atin ang maging mapaniwalain sa mga pamahiin at mga hindi pangkaraniwang nilalang. Sa halip na tuyain natin ito, ay mas mabuting magbigay galang sa kung ano man ang kanilang paniniwala. Totoo man o hindi ang mga sabi-sabi tungkol sa tinaguriang Romblon Triangle, marahil ang pagkikipagtalo ay hindi magiging sagot sa kung bakit nagkaroon ng malagim na trahedya. Bagkus ang pag-abot ng pakikiramay sa mga nawalan ng mahal sa buhay ay isang malaking bagay, sapagkat hindi madali ang mawalan ng mahal sa buhay kahit ilang taon na ang lumipas. Hanggang ngayon ay nananatili pa ring sariwa para sa marami, lalo na ang trahedyang naganap sa MV Dunya Pass. Ito ay nakaukit sa puso at isipan ng iba na hanggang ngayon ay maaalala pa rin ang sugat o bakas ng nakaraan. Ito ba talaga ay aktwal na Bermuda Triangle ng Pilipinas? May kababalaghan ba talagang nangyayari sa bahaging ito ng ating bansa na hindi maipaliwanag ng agham? Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.